Hey mga brods, anong nangyari sa Magnolia Hotshots? Napaka-low scoring ball game naman ng Magnolia kontra Meralco Bolts. Ito na nga bakbakan ng Magnolia versus Meralco. First quarter mga brods, napakababa talaga ng scoring na ito kung saan ito pong si Sanggalang tapos si Mark Baroka wala pa ngang naipupuntos sa first half na ito po ng bakbakang Magnolia at Meralco Bolts. And guess what? Sa first quarter nga, naka 14 points lang ito pong Magnolia. Then after ng first half, 21 lang, tapos buti pa nga itong Meralco naka 35 kahit papano. Bro yan mga brods, sa second quarter 7 points lang ang nagawa ng Magnolia sa buong second quarter na yan ha. Buti pa nga Meralco talagang umuusad ang kanilang scoring kahit alam natin na low scoring ball game sila. Pero yun nga, sinabi rin dito ng coach Luigi Trillo, isa sa mga naging factor talaga nila ay ito nga pong napakagandang depensa nila sa Magnolia Hotshots, lalong lalo na kina Sanggalang, Polly at Mark Baroka. At syempre doon na rin sa pagka-absent din ni na Cyclone and the Beast Calvin Abueva and Gio Halalon, naging factor talaga yun dahil yung dalawang big names na yun ang isa talaga sa mga nagpo-produce ng energy and points din sa Magnolia Hotshots mga brods. Pero syempre ang dami rin naman na magiging go-to guy ng Magnolia kahit wala si Abueva and si Gio Halalon, like ito pong sinasanggalang Polly, Rom De La Rosa, Mark Baroka, Abo Trotter, bagong kuha nilang Jeric Balanza mga brods. Ganun talaga eh. Sabi nga nila baka ang laki daw ng bet ng Magnolia doon sa Meralco Bolts. Biro lang mga brods dahil hindi rin naman natin alam ang totoong naging storya dahil nakikita rin naman natin yung magandang depensa talaga ng Meralco Bolts dito. So talagang tambak scoring ito mga brods. Dito naman sa third quarter, dito na nagkakapuntos ito pong sinasanggalang and Mark Baroka. And after ng third, tambak pa rin 56-34. Kung 7 points lang ang nagawa ng Magnolia nung second quarter, sa third quarter kahit papano naka 13 points mga brods. Mababa pa rin, 'di ba? Tapos ito na nga ang ating final score. Syempre tapusin na natin mga brods dahil napakababa din talaga ng scoring, 76-51. So kahit papano tumaas-taas dito sa fourth quarter, pero mga brods, ito na daw ang low scoring ball game or low score ng franchise ng Magnolia. Ito pong 51 points. Dahil sa kanilang mga past few games, ang tataas ng mga scoring nito umaabot pa yan ng 90 plus. Yes, syempre kilala rin naman ang Magnolia bilang isang low scoring ball game na team. Dahil dun sila nananalo, pero napaka-low na ito mga brods, 74-51. So nanalo nga ang Meralco Bolts dito mga brods. Ito pong Meralco, ang kumana dito, ito pong si Newsome na may 12 points, given na yan. Almazan 12 points, Banchero 11 points, Bates 10 points, and Karam 9 points, Quinto 6 points. Maliksi nga 4 points pa lang. Hindi pa yun uminit mga brods. Aaron Black, prayers up kay Aaron Black dahil nga sa kanyang knee injury. Sa Magnolia naman, yung 18 points per game na average na stats na ito po ni Ian Sanggalang this Filipino Cup season, 8 points lang mga kabrods ang kanyang naiambag kontra Meralco Bolts. Lapot 6 points, Junicio 6 points lang, Polly 10 points per game ito pero 6 points lang mga brods. De La Rosa 5 points, Mark Baroka na may halos 14 points per game this season pero naka 5 points lang mga brods. So yun nga, kailangan din makabawi ng Magnolia kung gusto talaga nilang ma-clinch yung playoff spot. And kailangan na rin nila mabalik si Halalon and Abueva kung ito naman ang nangyayari. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Isa nga sa mga nare-reports natin, ito pong si Tyrus Hill mga brods. Ang 6'6 or 6'7" wingman ng Blackwater Bossing ay balak nga itong kunin ng Barangay Nabra San Miguel. Yes, alam natin tapos ng trade deadline sabi rin nila. Pero mga brods, if ang team mo daw kasi ay talagang hindi na makakapasok ng playoffs kung saan talagang malalaglag na sila, ay pwede daw yun makipag-trade. Dahil ang Blackwater ngayon ay sila ang nasa bottom 3 mga brods, 3-6 ang kanilang standing. Hindi nga natin alam kung talagang makakapasok sila dahil 8 lang 'di ba ang laging nakakapasok sa playoffs, tapos pang number 10 na ang Blackwater. Hindi natin alam kung talagang maipapanalo pa nila ang kanilang last remaining games. Buti pa nga ang Terra Firma nasa 5-5 mga brods. Sakto sila sa 8th spot as of now, yung Terra Firma. Pero ito pong Blackwater, pwede rin itong makipag-trade mga brods. Dahil yun nga, kung sakali malaglag na sila mga brods. So ito nga pong si Tyrus Hill, bakit nga ba ito
kailangan ng Barangay Hinebra San Miguel, knowing na na-clinch na rin nila ang second spot and road to twice to beat advantage na nga ito pong Barangay Hinebra San Miguel. Dahil pagdating na nga doon ng playoffs, tapos if ever man makatapat na lang SMB talaga sa finals round, alam natin magkaiba sila ng bracket dahil 1 and 2 yan. Pero kung sila makatapat nga nila sa finals, talagang malulugi sila sa ilalim mga broads. Kay Junmar pa lang talagang hirap na sila, kinakain nga lang sina Japet and C-Sten. So kailangan talaga nila ng dagdag big man and athletic din, like ito pong si Tyros Hill. Although hindi naman ganun kalaki yan, ito pong si Hill 6'6 or 6'7 lang din neto, pero ang taas din tumalon din kasi neto na Tyros Hill. Maski nga imports talagang hirap din umilalim sa kanya. Ang taas po kasi ng wingspan din neto ni Tyros Hill, mahaba-haba rin ito mga broads ha. Sinabayan pa yan ng kanyang mataas na talon. So kailangan din ito ng Hinebra for the defensive stop para kay Junmar Fajardo mga broads. And hindi lang yun, dahil naaasahan din ito sa opensa ng Blackwater Bossing ha. Mapa-alley plays, mapa-fast break plays, maasahan mo ito dahil mabilis ito para sa kanyang height na 6'7 mga broads. Parang Malonzo rin ito, kaso wala nga lang masyadong shooting ito pong si Hill. And 3 points per game nga lang ina-average neto this season dahil hindi ito masyadong nagagamit at napapansin ng Blackwater Bossing. So sayang din ang talent nito dahil may potential ito mga broads sa mga ensayo rin nito. May shooting din naman talaga itong si Hill, hindi nga lang siya masyadong nagtititira sa Blackwater Bossing dahil ang kanyang position doon ay parang big man. So magaling din na player to mga broads, bata-bata pa ito pong si Hill ha. So kailangan din ito ng Hinebra pagdating sa SMB kung sila ang makakatapat din nila mga broads, if ever man na makapasok ang Hinebra sa finals round. So habol ang Barangay Hinebra sa trade na ganito mga broads ha. And alam naman natin si Coach Tim Cone, napakagaling din nito mag-maximize ng talent ng mga high flyers niya. Like itong pang sina Scotty Thompson, di ba? Punan lang din naman ni Scotty dati ay yung kanyang taas ng talon, rebounding skills and court vision, pero napa-improve yan ni Coach Tim Cone kung saan nagkaroon na ng scoring ng maganda. Ito pong si Scotty. So ganyan din ang gagawin niya din dito mga broads. Dito po kay Tyros Hill na high flyer rin, so pero hindi pa ganun ka-develop ang kanyang scoring. Made-develop yan dahil bata-bata pa at magandang kanyang skill set dahil athletic. Ito pong si Hill, kayang-kayang dumakdak neto, maski import nga dinadakdakan din neto ni Hill, walang takot din ito. Ito ang maganda dito kay Tyros. Kaya mapapaisip talaga dito ang Hinebra kung talagang kukunin nila ito pong athletic forward ng Blackwater Bossing, knowing na papasok na tayo sa playoffs round mga kabrods. At iba pa rin kapag meron kang Jamie Malonzo sa playoffs, kaya malaking kawalan din ito sa Hinebra. Although yung bagong kuha nila na si Dave Morel hindi pa ganun nagpapakilala dahil hindi pa siya pasok sa rotation ni Coach Tim Cone. Siguro nga kailangan na ng additional big din ulit ng Hinebra. Kaya salamat po sa panonood mga broads. This is Overrated Highlights yun lang. I'm out. This video is brought to you by 1xBet. So matagal ko nang ginagamit ito mga broads at kumikita na rin ako dito, kaya i-share ko ito sa inyo kung saan ito pong 1xBet ay isang betting platform. Pwede kang tumaya dito ng mga paborito mong kuponan, mapa PBA, NBA at kahit anong sports mga broads. So kaya nga para makukuha mo yan, gamitin ang promo code na 1xoverrated at saktong-sakto mga broads, may mga PBA games tayo at ito nga mga kabroads. Tapos sa NBA naman, eto rin. Kaya i-bet nyo na every game mga kabroads yung mga paborito nyong kapunan dahil ang laki ng balik sa'yo. So get up to 5,000 deposit bonus mga kabroads. And yung link nandyan sa pin comment section sa ibaba.